Nagsanga-sanga na ang umano'y katiwalian sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Nasa spotlight na rin ngayon ang isang opisyal ng DICT na ayon sa source ng Billionario News Channel ay tagakumpas daw ng mga tao at proyekto sa ahensya. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Hindi lang sa DPWH budget may insertions issue. Ganito rin sa DICT o Department of Information and Communications Technology. Ayon sa source ng Billionario News Channel, si DICT USEC Faye Condes de Sagon ang isa sa central players nito at bahagi siya ng di umano'y insertions mafia o pag-i-insert ng mga proyekto para makakuha ng porsyento roon. Yan ay may kaugnayan daw sa pagiging de facto secretary nito sa DICT dahil kadalasan humahalili ito kapag wala raw si Secretary Henry Aguda. Ayon sa aming source, malapit si Desagon kay John Dumantay na naging CEO ng Lancaster Technology and Development Corporation. Naiuugnay ang Lancaster ng mga Dumantay sa LDLA Trading na naging joint venture partner ng SunWest Corporation, ang kumpanyang tied kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sa nooy DepEd laptop controversy noong 2021, kung saan overpriced pero outdated umano ang mga nasabing equipment na may halagang higit kumulang 2 billion pesos. Nakilala raw ni Desagon si Dumantay dahil kay dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar, ang ngayon nadadawit sa flood control scandal dahil nagpa-insert daw ito ng mga proyekto sa national budget para di umano'y magka-kickback si Education Secretary Sonny Angara. Si Desagon din ay naglobby umano ng appointment ni June Vincent Manuel Wicks Gaudan bilang DICT Assistant Secretary at Chair ng Pre-Qualification Bids and Awards Committee o PBAC para mabid out ang mga proyektong kailangan. Sabi ng aming source, pinaaalis daw ni Desagon ng ilang back members kapag hindi umano nito sinunod ang kanyang orders. Nasa higit 10 kawani at opisyal din daw ang napilitang mag-resign o mag-retire dahil sa di umano'y sistema sa DICT. Agaran itong pinasinungalingan ni Desagon sa amin. Incorrect at wala raw factual basis ang mga ito. Anya, wala siyang anumang kinabibilangang insertions mafia at hindi siya involved sa anumang irregular insertion o intervention sa DICT processes. Wala rin daw siyang anumang order na paalisin ng sinumang back member na hindi umano sumunod sa utos niya. At ang procurement processes sa DICT ay sumusunod daw sa batas. Dagdag niya, wala ring forced resignation o retirement na naganap sa instruction niya o anumang sistemang ito na attributed sa kanya dahil ang personal movements sa ahensya ay governed daw ng civil service rules at proper documentation. Unfounded din daw ang political influence sa lahat ng DICT decisions at lahat ng mga gawain daw sa kanyang opisina ay nasa legal, institutional at ethical boundaries. Para sa agenda, Hannah T, Billionario News Channel.